Una po sa ating mga balita, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi naman bayani. Ito po ang ginit ng Malacanang sa harap ng Batikos sa mga hakbang ng pamahalaan. At kaugnay niyan, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na walang exempted sa pinigting na paglaban sa katiwalian sa gobyerno. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Bilang bagong Executive Secretary, tiniyak ni outgoing Finance Secretary Ralph Recto na hindi magpapaapekto sa nakabibinging ingay sa politika. Ang prioridad anya ng gatekeeper ng palasyo, good governance, tapat at maayos na pamumuno sa gobyerno. Surprise, yeah, but work has to continue. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan? Sabi ni Recto, walang little president at isa lang ang Pangulo. Mananatili anya siyang low profile, uunahin ang deadlines kaysa headlines at pagtutuunan ng pag-aaral ng mga pulisiya para maisulong ang kapakanan ng taong bayan. Secretary Recto's long record in economic policy making, fiscal legislation, and national planning positions positions him well to oversee the day-to-day operations of government and coordinate the implementation of high-impact programs. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Recto bilang kapalit ni E.S. Lucas Bersamin na nagbitiw sa pwesto kahapon. Tinanggap din ng Pangulo ang resignation ni Budget Secretary Amina Pangandaman matapos makaladkad sa maanumalyang flood control projects. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang tatayong Finance Chief. Pamumunuan naman bilang Officer in Charge ni Yusek Rolando Toledo ang Department of Budget and Management. Layo nitong masigurong hindi maantalang operasyon ng gobyerno at paghahatid ng serbisyo. Kasabay niyan, tiniyak ng Malacanang na walang sasantuhin at magiging patas ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Wala naman talagang dapat na-exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. So ibig sabihin po, kung siya mismo ang nag-utos na mag-imbestiga, alam po natin na mali na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Hindi inalintana ng Pangulo na kung sa panahon Pardilla, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.